Ajul Vialog Cotton Story. Baik namatay, huli inilibing ang kanilang mga katawan. Sa halip, inilalagay sila sa mga balsa ng kawayan at pinapaanod sa ilog. Sinasabi ng alamat na kung makadaan ang katawan sa tulay na bato, ang namatay ay muling isisilang bilang mayamang tao. Pero sa loob ng daan-daang taon, wala pang katawan ang nakadaan. Bawat balsa ay bumabangga sa mga haligi ng tulay sa ilalim ng arko, pagkatapos ay lumulubog sa ilalim ng nagyayalong ilog. Isang araw, si Kanako na lumaki sa lungsod ay bumalik sa bayang ito mag-isa dahil ang kanyang lola ay malubha ang karamdaman. Habang dumadaan siya sa batong tulay, nakita niya ang isang matandang lalaki na maputla ang mukha na nakatayo sa tabi ng tulay. Lumapit si Kanako para kausapin siya, pero bigla niyang napagtanto na hindi siya tao. Tumakbo siya pauwi ng takot na takot, pero matapos marinig ito, nanatiling kalmado si Lola dahil ang matandang iyon ay ang kanyang tiyuhin na matagal nang pumanaw. Sinabi ni Lola sa kanya na mula nang mamatay si Lolo Tan, lahat ng mga yumaong taga-nayon ay nagtitipon sa tulay na bato tuwing gabi. Naghihintay sila sa araw na mamatay si Lola, at lahat ng ito ay nagsimula noong bata pa si Lola. Noong edad 15, umibig si Lola sa isang matangkad na lalaki mula sa baryo na nagngangalang Masayoshi. Agad na naghanda ang dalawa para magpakasal, pero isang araw bago ang kasal, umakyat si Masayoshi sa bundok para magputol ng kahoy. Biglang bumagsak ang isang puno at nadaganan siya. Hindi na siya nagising. Sa araw ng libing, inilagay ng mga taga-baryo ang kanyang katawan sa isang balsa na gawa sa kawayan. Dalawang balsa ang kinailangan para lang halos maikarga ang kanyang katawan. Dahan-dahang umagos ang balsa patungo sa tulay na bato. Bigla na lang Fratem Siyang Stories ni Ftish Ramadiros mahargarang tulay. Sa nakatingin mula sa pampang, nakita ni Lola mismo na iminulat ni Masayoshi ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso sa kanya. Ang tingin na iyon ay tila nagsasabing, hihintayin kita magpakailanman. Pagkatapos ikwento ni Lola ang kwento, dahan-dahan siyang humiga upang matulog at hindi na muling nagising. Doon lamang napagtanto ni Kanako na pumanaw na si Lola. Tumakbo siya sa tulay na bato at nakita niyang puno ito ng mga taga-nayon na matagal nang namatay. Malakas nilang tinatawag ang pangalan ni Lola. Kinabukasan, ayon sa kaugalian, inilagay ng mga taga-nayon ang katawan ni Lola sa isang balsa ng kawayan. Katulad ng dati, bumangga ang balsa sa mga haligi ng tulay. Unti-unting lumubog ang katawan ni Lola sa ilalim ng ilog. Nakatayo si Kanako sa pampang, matagal na nakatitig sa tubig. Nang siya'y lumingon, nawala na ang lahat ng multo sa tulay. Tanging sina Masayoshi at Lola ang natira, magkatabing lumulutang sa ilog. Naghintay siya ng buong buhay. Ngayon, sa wakas ay hinintay na niya siya.